Magandang hapon mga bata! Kami nga pala ang inyong magiging guro sa hapon na ito. Pero bagong lahat, pahintulutan niyo muna kami ipakilala ang aming mga sarili. Ako nga pala si Jessa May Montecalvo at pwede niyo akong tawaging Binibining Jessa. At ako nga pala si Jessica Tapan at pwede niyo akong tawaging Binibining Sika. At ako naman si Charlie Maligos at maaari niyo akong tawaging Binibining Cha. At ako naman si Ria Perla at pwede niyo akong tawagin Ginoong Ray. Ngayon, inaya akong maglakad na tumayo at ibigisan yung mga mata. Tumayo muna tayo mga mata. At ibigisan yung mga mata. Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalit ka, kasabay sundin yan mo kami makain sa mga araw-araw at patawarin kami sa mga at yan mama kami ayadya mo kami sa lahat ng pagsasama. Bago kayo mo mga bata, magkilagay sa mga lalagyan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, may absent ba ngayon? Mga bata, may absent ba? Sige, para malaman natin kung sino ang wala ngayon, tatawagin mo kayo isa-isa. At sa halip na present, ang sabihin nyo lang ay yung naramdaman nyo ngayon. Halimbawa, Teacher Jessa, Ako ay masaya! Teacher Ray, Ako ay in love. nakuha niyo ba? Oo! Sige. Ako ay maganda. Singing, Annalyn, Jana, Ako ay Bibi, Ako ay masaya. Marian, Kate Kathleen, Ako ay exhausted. Maylin, Roselyn, Ako ay nandito. Abigail, Chrislyn, Joyce, Ako ay nandito. Dayan, Sherrian, Milan, Ako ay Daniela, Ako ay Jamay, Ako ay nagagano. Bianca, Risha, Sarah, Mikaela, Ako ay maganda. Sherrian, Masaya. Juliana, Lovely, Ako ay broken. Marty, Charlie, Clarissa, Regina, Ako ay may lobo. Ako ay pagod. Ako ay masaya. Kimberly, Rachel, Denzel Ann, Janian, Ako ay nagpayalo. Apple May, Gian, Alicia, Ako ay pagod. Jimmy, Francis, Cindy, Justin, Ako ay Rodney, Kay,
So, kailangan natin igalang ng ating guro at na mag-aral at gumamit tayo ng magalang na pananalita at kilos. At ang pangalawa naman ay makinig at sumunod. Pakinggan natin ang mga tagubilin sa ating guro at sumunod sa mga tutunin sa klase. At ang pangatlo naman ay maging responsable. Gawin ang tungkulin sa oras at ingatan ang ating sariling gamit. At ang panghuli naman ay panatilihin ang kaayusan at kamayapaan. So, huwag tayong mag-ingay at tumulong tayo sa pagpapanatili sa katahimikan sa ating silid-aralan. Malinaw ba yun, mga bata? Mga bata, kayo ba ay nanatalian kanina? Kayo ba ay nag-isunod? Okay na. Ngayon, gusto niyo bang maglaro? Taas ang kamay! At iwagay-way! Alright! So ngayon, hahatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Ito ang magiging unang pangkat, dalawang pangkat, tatlong pangkat, at ang ika-4 na pangkat. Ngayon, ang tawag sa laro natin ngayon ay... Ayusin mo ako! Pamilyar ba kayo sa pangalan yun? Ngayon, so diba, alam niyo naman ang iyong mga pangkat? Pumili kayo ng isang representative at punta dito sa harapan. Ay, Sarisa na lang ako na. Sarisa ka po. Nakikita niyo ba ito? Pumili kayo. Blue. Wag muna itong bubuksan. Wag muna buksan. Ang laman ng mga galong na yan ay mga ginupit na larawan. At ito ay kailangan ninyong gawin. At meron akong maiwanan sa salita. Wag muna itong bubuksan, Jenny. Ang maiwanan salita ay, mahal ko ang aking bansa. Kapag sasabihin ko, mahal ko, ay itong bubuksan lamang. Kapag sasabihin ko naman na ang aking, ay itong kukunin at ilalagay ninyo sa inyong mesa. At pag sinabi ko namang bansa, ito ay isang hudyat na kayo na ay pwede nang magsimula. Tandaan, ang larong ito ay paunahan. Kung sino ang mananalo ay siyang makakatanggap ng papremyo sa uli. Gusto niyo ba ng papremyo? Ang galing naman! Kaya maging alerto sa sasabihin ko. Meron natin nakahanda sa mga dan sa iyong panahon. Bayad mahal ko. Mahal ako. Mahal ko. Ang bayan mo. Mahal ko. Uy, mo naman dito. Unang pangkat, makinig kayo. Ay, direct. Sasabihin ko, ulitin ko. Kapag sasabihin ko, mahal ko, bubuksan lamang. Kapag sasabihin ko naman ang akin, ay dun yun na, kukunin ang nasa loob nito. Nakukuha niyo ba? At kapag bansa, ay ito na ay ulihan. Ngayon na ay magsimula. Opo. Go. Ready. Ready na po. Ikat lang kayo sa inyong upuan. Opo. Mahal ko, ang aking, taas na kamay, taas na kamay. Alam mo, taas na kamay, bansa!
Ano, di ako nakabangan. Talaga yun. Hindi siya. Or na kayo. Mga elemento ng Pilipinas. Mapa. Ngayon ay mga bata. Elemento ng pagbabansa. Okay, so bago ang lahat, ilalangin muna natin basahin muna natin ang layunin nito. Ito ang layunin natin ngayon. Matutukoy ang mga elemento ng pagkabansa. Pangalawa, maunawaan kung paano nakakapekto ang tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya sa pag-unlad ng isang bansa. Ang panghuli ay may paliwanag kung paano nagtutulungan ang bawat elemento sa pamamagitan ng talakayan. Ngayon, paano nga ba natin o paano natin matatawag ang isang lugar na bansa? Yes, Mikaela? Meron itong lugar, tama? Ano ba? Teacher. Sir! Teacher. May mga tao. May mga tao, tama? Yes, May mga bahay. may mga bahay, tama? Yes, sabi ko yun. Meron itong mga teritoryo, tama din. Yes, Bianca? Mayroong mga namumuno. Ngayon. Ano pa? Ano pa? Wala na? Yes, Dina? May community. Merong komunidad, tama? Yes, Jana? May mga store, tama? Ang lahat ng iyong mga sagot ay tama. Bigyan ng isang bagsak. Ngayon, ano nga ba ang mga elemento ng pagkabansa? Ngayon, ano nga ba ang pagkabansa? Pakibasa lahat mga bata. Tumutukoy sa proseso o estado ng pagiging isang bansa. Ito ay kabilang ng pagkakaroon ng sariling pamahalaan, mga teritoryo at mga pamahalaan na nakakaisa sa ilalim ng isang identidad, kultura at wika. Okay, so masasabi natin ang isang lugar na bansa kung meron itong tao, teritoryo, pamahalaan, at identidad. Basahin ang unang elemento. Tao, mga mayan na bumubuo sa isang bansa. Sila ay may karapatang magsagawa ng mga aksyon para sa kapakanan ng bansa. Okay, hindi natin matatawag na lugar o bansa ang isang lugar kung wala itong mga Tao. Kung wala kayo dito, hindi ito matatawag na Bansa. Magbigay o paano nga ba nakakatulong ang mga tao sa pag-unlad ng isang bansa? O ano nga ba ang kanilang mga kontribusyon dito sa ating bansa? Yes, Mikaela. Ano? Oh, very good, mga worker. Yes, Dayan. Sunod sa patakaran. Sumusunod sa patakaran, magaling. Marky. Negosyante, tama. Yes, Nalaga sa mga paligid. Ano? Sila yung Teacher! Teacher! Ngayon, meron akong tanong. Di
Di ba, dapat ang isang bansa ay merong mga elemento na ito. Di ba? Opo. Merong tao, ang Pilipinas, merong tao. Opo. Ito mga teritoryo. Opo. Meron na bang teritoryo ang ating bansa? Opo. Meron. Meron din pamahalaan. Opo. Meron din soberanya. Opo. Ang soberanya ay isang kalayaan. Ngayon, meron akong tanong. Kailan nga ba idiniklara ang araw ng kalayaan dito sa ating bansa? Teacher. 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 Yes, IG. Yun. Very good. Bigyan ng... Bigyan natin sila IG ng 3 bagsak. Ngayon naman, talagay natin ang teritoryo. Ngayon mga bata, pakibasa kung ano ang teritoryo. Tumutukoy sa lawak ng lupain at kabuligan kasama na aking papawid kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang initirahan ng mga tao o mamamayan at pinamumunuan ng pamahalaan. Sa iyo, binasa sa mga bata, ano ay yung naiintindihan? Kung meron na kayong sagot, pwede itaas yung mga kamay kung gusto nyo sumagot. Yes. Lupa. Ha? Sabi mo? Lupa. Ay, mga bahay. Pwede? Bahay. Sir, teacher. Yes, sige lang. Dagat. Pwede, tama. Magaling. Ako mo, teacher. Hindi tayo nakatira. Magaling, tama. So, lahat yung mga sagot ay tama. So, ang teritoryo ay isang physical na lugar o hanggang kung saan dito umiiral ang bansa. Kasama na rito ang ating karagatan, mga lupain at iba pang likas na yaman na sakop sa bansa. Ngayon naman ay magbigay kayo ng halimbawa ng teritoryo dito sa ating bansang Pilipinas. Pakitaas ng kamay kung gusto nyo sumagot. Yes, Clarissa. Magaling. Ano ba ang Luzon? Yes. Risha. Magaling, Risha. Yes, Abby. Sama. Yes, Sherry. Okay, magaling. Tahimik. Lahat yun, mga sagot nyo ay kabilang sa mga teritoryo dito sa ating bansa. So bakit nga ba mahalaga ang teritoryo dito sa ating bansa? Bakit nga ba? Kung gusto yung sumagot, pakitaas ng mga kamay. Bakit nga ba mahalaga ang teritoryo dito sa ating bansa? Kala ba ibang kamay? Yes, Kim? Tama, dahil para may matitirahan ang mga tao. So, mahalaga ang teritoryo ng ating bansa dahil dito isinasagawa ang mga batas at agaran ng pamahalaan. At dito nilakabase ang soberanya sa bansa. Ngayon naman ay punta tayo sa pamahalaan. Iwan sa mga bata. Ito ay isang samahan o organisasyong politikan na itinataguyod ng mga grupo ng tao na nalalagayong manatahan ng kaayusan at pagpapalagay ng So, ang pamahalaan ay ang namumuno at nag-organisa sa ating pagsalisang bansa upang matiyak ang kaayusan, katarungan, at seguridad. Ngayon naman, mga bata, may tanong ako sa inyo. So, bakit nga ba mahalaga ang pamahalaan sa isang bansa? Teacher. Ang pamahalaan ay mahalaga dahil sila ang nangangalaga sa mga mamamayan at Teacher. Sila ang Magaling. Bigyan natin si Risha ng 3 palakpak. So, dito naman tayo sa soberanya. Ang pakibasa ng mga bata, soberanya. Ang kalayaan ng isang bansa na magdesisyon at magsagawa
kanilang mga sarili nang walang pinakialamang ibang bansa. Tama? Tama. Ano nga ang soberanya? Ngayon, so ang apat na ito ay mahalaga sa ating Bansa. Meron ba kayong natutunan sa araw na ito? Opo! Ngayon, meron akong tanong. Mahalaga ba ito sa ating bansa? Bakit? Teacher, Marty. dahil hindi natatawag na bansa ang bansa mag-arko at mga elemento. Para ang mga tao na yung sa mga Wala ba Tama. Ngayon, sa ating pagtataya, ay aalamin natin kung kayo ba talaga ay nakinig at merong natutunan sa araw na ito. Babasahin ko ang tanong at ang choices nito at kayo ay magtaas na kamay kung alam niyo ang sagot. Handa na ba kayo? Una, ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ng teritoryo ng isang bansa? A. Ang mga pamahalaan ng ibang bansa. B. Ang mga lugar at tubig na sakop ng bansa. O letter C. Ang mga tao sa bansa. Letter B. Tama! Ang mga lugar at tubig na sakop sa bansa. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pamahalaan? A. Para magbigay ng mga pagkain. B. Para magtulungan at magbigay ng kaayusan sa bansa. O letter C. Para magtayo ng mga bahay. Pwede ko magpakita ang iba pang mga kamay. Letter B. Tama. Para magbigay at magbigay ng kaayusan sa bansa. Pangatlo, ano ang ibig sabihin ng soberanya? Ang pagiging mayaman sa isang bansa. Letter B, ang pagkakaroon ng maraming kaibigan sa ibang bansa. Letter C, ang kalayaan ng Very good, letter C. Paano nakakatulong ang mga tao sa kanilang bansa? Paano nakakatulong ang mga tao sa kanilang bansa? A. Sa pamamagitan ng paglalaro buong araw. Letter B. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at pagtulong sa isa't isa. Or letter C. Sa pamamagitan ng pag-aaway ng ibang tao. Yan. Very good. Tama yung sagot. Ang pamuli, paano magkakalay ang pamahalaan, teritoryo at soberanya sa isang bansa? Paano magkaugnay ang pamahalaan, teritoryo at soberanya sa isang bansa? A. Sila ay nagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan, at kalayaan ng bansa. Or letter B, sila ay magkakahiwalay at hindi nakakatulong sa isa't isa. Or letter C, wala silang Very good, letter Okay, sa inyong tagdaan ulit,
Para sa iyong tatlong aralin, basahin ang panuto. Pumipili ng isang elemento ng pagkabansa, tao, teritoryo, pamahalaan, soberanya, at sumulat ng tatlong pangungusap kung bakit ito mahalaga sa isang bansa. Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayong araw na ito, sana hindi niyo makalimutan ang aming tinuro. Pero bakit natutunan? Maraming salamat at hanggang sa muli mga bata.